Mga kabunyog, mga kababayan, no, ito, in-interview ni Carlos Conde, in-interview itong si Harry Roque at ito na, binalita na sa Inquirer, hindi po ito chismis, hindi po ito sa social media lang, mainstream media po ito. Dito, inamin ni Roque na dumarating na siya sa punto na wala nang ibang options. Inamin niya yan, wala na siyang ibang options. At nakikita niya na isa yan sa posibilidad kapag dumating na wala na talaga siyang ibang options, mapunta na nga doon, alam niya na wala na siyang ibang magagawa kundi mag-surrender. Mag-surrender sa gobyerno ng Pilipinas, magpapakulong, at kapag nakulong na, ilalaban na lang na kahit papano mapayagan siyang makapagpiyansa. O yan, yan yung sinabi ni Harry Roque sa interview sa kanya ni Carlos Conde. At ito'y nalaman ng balita ng Inquirer. Ayan Roque lays alternative plan. Surrender and then file a petition for bail. O yan. Yan po Bakit sinasabi yan ni Roque? Kasi kapag na-deny yung kanyang asylum application sa the Netherlands at maraming nagsasabi na talagang madidinay naman yon. Wala, ano na yun kahit nga yung kanyang asawa, yung asawa niya, yung visa nito sa the Netherlands ay ni-revoke. Kaya nga sabi ni Harry Roque, wala na siya, hindi niya na nakikita ang pamilya niya. Bakit? Hindi naman siya makaalis ng the Netherlands kasi yung kanyang passport nandun sa the Netherlands. Sinurrender niya kasi nag-a-apply siya ng political asylum. Wala siyang passport na magagamit para makalabas ng the Netherlands. Kasi nakapending yung kanyang application for political asylum. Ang problema naman, yung pamilya niya, hindi rin siya mabisita. Mabuti pa nga si Duterte nabibisita ng mga anak niya. Pero si Roque hindi mabisita ng pamilya niya. Bakit? Yung kanyang asawa nag-apply ng Schengen visa sa the Netherlands. Pag-apply sa the Netherlands, grinant yung visa pagkatapos lang ng ilang araw, ni-revoke yung visa na binigay. So wala nang pag-asa na makapunta sa kanya yung kanyang asawa. Yung kanyang mga anak hindi naman nag-a-apply kasi kung yung kanyang asawa kinansila na nga yung renivoke na nga yung passport, wala na. So ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, alam ni Roque na posibleng sa susunod na mga araw, linggo, lalabas na ang desisyon. Alam niya na kapag ang naging desisyon ay denied ang asylum application niya, wala na siyang ibang opsyon kundi sumurinder na sa Pilipinas. Kapag nag-surrender na siya sa Pilipinas, alam niyang makukulong siya dahil non-bailable ang kaso niya. Tanggap niya yan. Pero umaasa siya na kapag sumurinder siya, makulong, mag-a-apply siya, magpipetition siya for bail. Umaasa siyang bibigyan siya ng piyansa. Papayagan siyang makapagpiyansa. O yan mga kabunyog. At least nakikita na ni Roque na yung kanyang mga pinagyayabang, hindi siya nakakasigurado doon. Yung pinagyayabang niya na mag-grant ang political asylum niya, alam niya na posibilidad na hindi mag-grant yon. Alam niya na once na ma-denied yung political asylum niya, wala na siyang choice. Ang alternative na plan niya na lang talaga, sumurinder na sa Pilipinas, gobyerno ng Pilipinas, magpakulong. At sabi niya, pag nakulong siya, ilalaban niya na lang na makapag-bail naman siya. Kaya lang sa totoo lang, mahirap din yung bail. Hindi siya makakapag-bail dyan. Kasi yung evidence of guilt niya is strong. Parang katulad yan kay Kibuloy. Si Kibuloy nag-apply din na makapag-bail. Nag-apply din si Kibuloy makapag-bail. Denied din. Denied. Ganun, pareho din sila ng kaso ni Kibuloy. Ang kaso ni Harry Roque at saka ang kaso ni Kibuloy, pareho qualified human trafficking. Pareho non-bailable offense. Pareho yan.
Si Kibuloy nag-file ng petition for bail, hindi grinant ng korte. Kaya itong si Harry Roque, pag nag-apply ito ng bail, malaki ang posibilidad hindi siya mapapayagan. Kaya anong mangyayari sa kanya? Katulad din ni Kibuloy, makukulong siya habang nililitis ang kaso niya. Gaano katagal yun? Matagal. At posible pang makonvict siya. Pag nakonvict naman siya, kulong pa rin siya. Mabubulok na siya sa kulungan. Yan yung totoo na alam ni Roque yan na posible nang mangyari sa kanya yan. Ang talagang ang huling hibla na lang na nagme-maintain sa kanya na hindi siya mag-surrender sa Pilipinas ay yung asylum niya, political asylum application niya. Yun na lang. Kasi yun yung reason bakit naka-stay pa siya sa the Netherlands eh. Expired na yung kanyang visa. Expired na yun. Pero dahil nga nag-apply siya ng political asylum, yung stay niya sa the Netherlands, legal pa yan. Legal pa kasi may pending siyang application for political asylum. Pero once na ma-deny ang political asylum application niya, wala na siyang choice. Tanggap na ni Roque yan. Inamin niya na sa interview ng Inquirer. Ang alternative plan niya na lang is to surrender and file petition for bail. Umaasa siya na kung magsusurrender siya at makulong sa Pilipinas, papayagan daw siyang makapag-bail ng korte kasi mahina naman daw ang ebidensya. Sino siya para magsabing the evidence of guilt is not strong? Sino siya para magsabi? Yan ang problema kay Roque. Ganyan din sila Kibuloy. Nung makulong sila Kibuloy, ang paniniwala nila, pagbibigyan silang makapagpiyansa kasi hindi naman daw matibay ang ebidensya. Anong naging desisyon ng korte? Ang naging desisyon ng korte, hindi. Matibay ang ebidensya. Hindi pwede magpiyansa. Anong status kay Kibuloy? Nag-motion for reconsideration sila Torion. Hindi pa nadidesisyonan. Pero madidinay din halos yung motion for reconsideration na yan. Itong si Roque, ganun din. Pag nakulong yan, mag-a-apply siya ng political asylum, malabong mag-grant yung bail niyan. Ano sa tingin nyo, Kabunyog Agustin Mondragon? Ano sa tingin nyo, Zoe? Yan. Kaya ano na yan? Kumbaga sumisikip na, pasikip ng pasikip ang mundo ni Roque. Ang natitira na lang na thread, single thread, the last single thread na nagsusustain sa kanya ay yung political asylum application niya. Once na lumabas ang denial noon, denied yung asylum application niya, no choice na siya. Bumalik na ng Pilipinas. Yan na yung sinasabi ni Roque. Ang alternative plan niya is to surrender. At pag surrender niya, mag-a-apply na lang siya ng political asylum. Ang tanong ay mag-a-apply na lang siya ng bail, petition for bail. Mag-a-grant kaya? Malabo. Sa kulungan na siya mabubulok. Malaki ang posibilidad. Sa kulungan na siya mabubulok. Katulad rin ni Kibuloy. Sa kulungan na rin nabubulok. Hanggang sa pwede pang lumabas na ang desisyon ng korte, ang desisyon pa ay convicted, ay di lalo na. Pag convicted pa, lalo na. Wala na talagang kapag-apag-asa. Yan na yun. Ay, saklap ng buhay, Roque. Okay? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.